May 4 na uri ng pagkaing dagat na dapat mong iwasan ng tuluyan at may 4 pa na dapat mong isama sa iyong dieta araw-araw. Hindi ito madalas pinag-uusapan at siguro iniisip mo kung bakit walang nagbababala tungkol dito. Ang totoo, ang industriya ng pagkaing dagat ay isang multibilyong dolyar na negosyo sa buong mundo. Ang 4 na pagkaing dagat na babanggitin natin ay kabilang sa mga pinakapinagkakakitaan. Hindi lang sila popular, dominante sila sa mga menu ng mga restaurant, sa mga freezer ng grocery, at sa mga pagkaing madalas kainin ng mga nakatatanda. Nakakagulat, higit 79% ng mga taong lampas edad, 69, ay hindi alam ang mga nakatagong panganib. May isa pang uri ng pagkaing dagat na may kakayahang bawasan ang pananakit ng kasukasuan at ibalik ang antas ng collagen sa katawan. Pero hindi ito pinapansin dahil hindi ito kumikita ng malaki para sa industriya. Maraming matatanda ang naniniwalang ang pagkaing dagat ang pinakamalusog na bahagi ng kanilang pagkain. Hindi nila alam na sila ay nalilinlang. Sa video na ito, ilalantad natin ang 4 na pinakamasasamang pagkaing dagat na dapat iwasan pagkatapos ng edad 60, pati na rin ang 4 na pinakamabubuti na dapat kainin araw-araw. Irarank natin ang mga ito mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinaka-nakapipinsala. Hindi lang ito opinyon, lahat ng ibabahagi namin ay may suporta mula sa mga pag-aaral na nailathala sa mga siyentipikong journal. Makikita mo ang lahat ng sources sa ibaba ng video na ito. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo muna sa comments kung saan ka nanonood. Binabasa at sinasagot namin ang bawat mensahe, kaya huwag kang mahiyang mag-comment. Sige, simulan na natin. Ang unang pagkaing dagat na kailangan mong iwasan, lalo na kung ikaw ay may pananakit ng kasukasuan, mataas na kolesterol o madaling mapagod, ay ang pang-4, pusit. Ang pusit ay maaring mukhang walang problema at medyo sosyal pa nga kapag inihain sa mga restaurant. Pero para sa mga nakatatanda, ito ay isang bitag sa metabolismo. Sa unang tingin, mukhang maganda itong kainin, mababa sa taba at mataas sa protina. Pero kung titingnan mong mabuti, nakakagulat ang katotohanan. Ang pusit ay may napakataas na kolesterol. 3 onsa lang ng nilutong pusit ay may halos 100 at 78 milligrams ng kolesterol. Iyan ay higit 65% ng inirerekomendang arawang konsumo sa isang maliit na bahagi lamang. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda, bumabagal ang atay at hindi na nito kayang kontrolin ang kolesterol gaya ng dati. Ibig sabihin, ang kolesterol mula sa pagkain ay mas may epekto sa antas ng kolesterol sa dugo. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2021 mula sa journal na Nutrients ang nagsiwalat na ang mga senior na may mataas na intake ng kolesterol mula sa pagkain ay may 43%. Mas mataas na tsansa na magkaroon ng paninigas ng mga ugat at 31%, mas mataas na panganib sa mga problemang may kinalaman sa puso. Ang paninigas ng ugat ay madalas unang senyales ng mga darating na atake sa puso o stroke, lalo na sa matatanda. Pero hindi lang iyon. Ang pusit ay may taglay ding purines, natural na sangkap na nagiging uric acid sa katawan. Masama ito para sa mga matatanda. Habang tumatanda, bumabagal din ang kakayahan ng katawan na alisin ang uric acid. Kapag sumobra ito, maaaring bumuo ng matutulis na kristal sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga na tinatawag na gout. Mas madalas itong maranasan ng mga taong lampas 60 at ang pusit ay maaaring mag-trigger ng biglaang at masakit na pag-atake ng gout.
May nadiskubring nakakabahalang bagay ang mga mananaliksik na sumulat sa Journal of Gerontology. Ang mga matatandang madalas kumain ng pagkaing dagat na may mataas na purines, higit sa 2 beses sa isang linggo, ay may 54% mas mataas na tsansa na magkaroon ng matagalang pamamaga sa kasukasuan sa loob ng 2 taon. Kung pinipili mo ang pusit bilang mas malusog na opsyon ng seafood, panahon na para pag-isipan muli ang nakasanayan mong ito. Para sa mga nakatatanda na may alta presyon, mataas na kolesterol o kahit banayad na pananakit ng kasukasuan, ang pusit ay isa sa mga pinakamapanganib at mapanlinlang na pagkain. Maaaring mukhang malinis at ligtas ito sa iyong pinggan, pero pagpasok sa katawan, maaari itong magdulot ng panloob na pamamaga na kadalasang hindi mo mararamdaman hanggang sa lumala ang sintomas. Kung madalas kang gumising na masakit ang kasukasuan, may pamamanas o biglaang tumataas ang iyong presyon, posibleng may kinalaman ng pusit. Sa ilang sandali, ipapakita namin ang numero, unong pagkaing dagat na napatunayang tumutulong bawasan ang mga ganitong problema. Pero bago iyon, tingnan muna natin ang susunod na delikadong seafood na dapat mong iwasan. Madalas itong makita sa mga buffet at sushi, pero pagkatapos ng edad 60, maaari itong seryosong magpahina ng iyong immune system. Ang pangatlo sa ating listahan, imitation crab o kilala rin bilang surimi. Ginawa ito para magmukhang maglasa at mangamoy na parang totoong alimango, pero huwag kang magpapaloko. Ang imitation crab ay purong artipisyal. Para sa mga nakatatanda, isa ito sa pinakamasamang peke na pagkaing dagat na maaari mong kainin. Bakit ito nakakapinsala? Magsimula tayo sa sangkap. Ang surimi ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paggiling ng mga tira-tirang bahagi ng isda, karaniwan ay pollock, at hinahaluan ng asukal, almirol, asin at mga artipisyal na pampalasa. Pagdating sa anyo nitong parang crab stick, hindi na ito tunay na pagkaing dagat. Isa na itong lubos na processed na produktong gawa sa pabrika. Isa sa pinakamalaking panganib ng imitation crab para sa mga lampas sa 60 ay kung gaano ito kabilis makapagpataas ng blood sugar. Isang pag-aaral noong 2020 sa Clinical Nutrition ang nagpakita na ang surimi ay nagdudulot ng blood sugar spike na halos kapareho ng pagkain ng puting tinapay. Ang mga starchy fillers gaya ng tapioca at trigo ay madaling matunaw na naglalabas ng sobrang glucose sa iyong dugo. Delikado ito lalo na kung mayroon ka ng prediabetes, insulin resistance o type 2 diabetes na karaniwan sa matatanda. Ang mga biglaang pagtaas ng sugar ay pwedeng magdulot ng pagkapagod at gawing mas mahirap ang kontrol sa asukal sa dugo. Ipinakita rin sa parehong pag-aaral na ang matatandang kumakain ng surimi-based na produkto ng 3 beses sa isang linggo ay may insulin levels na 26 na beses na mas mataas kaysa sa mga hindi kumakain nito. Pero hindi lang ito tungkol sa blood sugar. Ang imitation crab ay punong-puno rin ng asin. Isang serving lang ay maaaring may higit 700 milligrams ng sodium at hindi pa kasama ang toyo o ibang sausawan. Para sa mga senior, napakadelikado nito. Habang tumatanda, tumitigas ang ating mga ugat at bumabagal ang kakayahan ng mga bato, kidneys, na salain ang asin. Ang sobrang sodium, lalo na mula sa mga processed na pagkain, ay nagpapataas ng blood pressure at maaaring magdulot ng pananatili ng tubig sa katawan, pagkahilo at pananakit ng ulo. Kapag sinamahan pa ito ng additives gaya ng MSG, mas lumalala pa ang epekto. Kaya kahit na mukhang mura at madaling ihanda ang imitation crab, palihim nitong sinisira ang iyong kalusugan. Dahil sa taglay nitong refined sugar, asin at mga kemikal, ito ay isang klase ng pagkaing dagat na dapat mong iwasan ng tuluyan.
Ang imitation crab ay hindi lang kulang sa tunay na benepisyong pangkalusugan ng totoong shellfish, kundi nililinlang pa nito ang mga nakatatanda na iniisip na sila'y kumakain ng masustansyang pagkain. Pero huwag kang paluloko sa itsura nito. May mas malulusog at mas ligtas na paraan para malasahan at makuha ang nutrisyon ng pagkaing dagat nang hindi sinisira ang iyong metabolismo. At sa ilang sandali lang, ibubunyag namin ang isa sa mga pinakamainam na opsyon. Isa itong natural na uri ng shellfish na napakayaman sa mahahalagang mineral, kaya't pinag-aaralan ito ngayon bilang likas na gamot para sa mga may injury sa tuhod. Pero bago tayo dumako roon, pag-usapan muna natin ang isa pang karaniwang pagkaing dagat na baka nasa loob na ng iyong freezer sa kusina at mas mapanganib pa kaysa sa nauna. Ang pangalawa sa ating listahan, scallops. Madalas ang scallops ang mukhang pinaka-inosenteng pagkain mula sa dagat. Maliit, malambot, malasa at kadalasang inihahain sa magagarbong restaurant. Banayad ang lutong at maganda ang pagkakaayos sa plato. Pero para sa mga lampas 60 taong gulang, ang scallops ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi mo inaasahan. Ang panganib ay nakatago sa malambot nitong anyo at kaakit-akit na itsura. Ang scallops ay may mataas na antas ng cadmium, isang lason na heavy metal na natural na naiipon sa shellfish, lalo na sa mga tulad ng scallops na sinasala ang pagkain mula sa tubig. Hindi gaya ng ibang polusyon na depende sa lokasyon, ang cadmium ay hindi lang basta nasa tubig, naiipon ito sa mismong katawan ng scallop. At kapag kinain mo ito, mahirap na itong alisin ng iyong katawan. Tinatarget nito ang mga bato, kidneys at nananatili roon ng maraming taon. Isang pag-aaral noong 2022 sa Toxicology Reports ang nagpakita na ang scallops ay maaaring maglaman ng hanggang 18 micrograms ng cadmium bawat gramo ng laman. Para maintindihan mo ito, ayon sa World Health Organization, ang ligtas na limitasyon ng cadmium intake ay 7 lang na micrograms kada kilo ng timbang bawat linggo. Kaya kung ang timbang mo ay mga 70 kilo, katumbas ng 154 na pounds, ilang scallops lang ay maaaring umabot kaagad sa delikadong antas ng cadmium sa loob ng 1 linggo. At narito ang problema, hindi agad naaalis ng katawan ang cadmium. Naiimbak ito sa mga kidney at unti-unting pinahihina ang kakayahan nilang salain ang dugo. Lalo itong delikado para sa mga nakatatanda dahil humihina na rin ang kidney function habang tumatanda. Ano ang mga pangmatagalang epekto? Mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng protina sa ihi, pagtaas ng presyon, mabilis mapagod, at pagbaba ng resistensya. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang panganib. Ang scallops ay kulang din sa mahahalagang healthy fats na inaasahan ng maraming tao sa pagkaing dagat. Di tulad ng ibang shellfish, kakaunti lang ang taglay nilang omega-3 fatty acids. Mahalaga ang omega-3 para sa mga lampas edad 60, pampalakas ng utak, pampabuti ng kasukasuan at panlaban sa pamamaga. Maaring iniisip mong nagbibigay ang scallops ng ganitong benepisyo. Pero sa totoo lang, halos wala silang naibibigay. Sa katunayan, ang 100 gramo ng scallops ay may mas mababa pa sa 30 milligrams ng EPA at DHA na siyang pinakaimportanteng omega-3s. I-compare mo ito sa oysters na maaaring may higit 500 milligrams sa parehong dami. Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya habang iniisip mong nakakatulong ang scallops sa iyong puso at utak, halos wala ka talagang nakukuhang proteksyon na kailangan mo. Kaya sa susunod na makita mong may scallops sa menu ng restaurant, lalo na kung ito ay may kasamang creamy sauce o pinirito sa mantika, mag-isip ka muna bago umorder. Maaaring magmukhang magaan at elegante,
Pero para sa mga nakatatanda, maaari itong kumilos na parang lason na dahan-dahang naiipon sa katawan. At ang pinaka-nakakatakot, hindi agad lumalabas ang pinsala. Unti-unti itong naiipon hanggang sa lumala na ang sintomas. At ngayon, narating na natin ang tuktok ng ating listahan, ang pagkaing dagat na may pinakamalaking panganib. Maliit ito, medyo chewy, at madalas makita sa mga sopas, ginisa o mga frozen na pakete sa grocery. Ayon sa mga pag-aaral, maaari nitong palalain ng arthritis at pataasin ang kolesterol ng mas mabilis kaysa sa halos lahat ng ibang seafood. Numero 1, hipon. Ang hipon ay maaring ang pinakamapanganib na seafood para sa mga taong lampas edad 60, hindi dahil sa maling paraan ng pagluluto o dahil ito'y marumi, kundi dahil sa kung anong taglay nito at kung paano ito nakaapekto sa katawan habang tayo'y tumatanda. Una sa lahat, ang hipon ay napakataas sa kolesterol. 3 onsa lang ng hipon, katumbas ng isang dakot, ay may halos 180 miligram ng kolesterol. Para sa mga nakatatanda, seryoso itong dapat ikabahala. Habang tayo'y tumatanda, humihigpit ang ating mga ugat, bumabagal ang atay, at tumataas ang panganib ng mga problema sa puso. Isang malawakang pag-aaral na inilathala sa Circulation noong 2021 ang nagsuri sa 8,700 katao na lampas edad 60. Malinaw ang resulta, ang mga taong kumakain ng higit sa 300 milligrams ng kolesterol kada araw ay may 35% mas mataas na panganib ng stroke at 24% mas mataas na tsansa ng sakit sa puso kumpara sa mga kumakain ng mas mababa sa 150 milligrams. Ang hipon lang ay maaaring magdala sa iyo malapit sa limitasyong iyon. Pero hindi lang iyon ang dapat ikabahala. Ang hipon ay may partikular na proteinang matatagpuan sa kalamnan na tinatawag na tropomyosin na lalong mahirap tunawin ng katawan habang tumatanda. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang hipon ay kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi ng allergy sa buong mundo. At hindi lang ito problema ng mga may kilalang allergy. Habang tumatanda, nagiging mas sensitibo at hindi inaasahan ng kilos ng immune system, kaya't posibleng magkaroon ng biglaang allergic reaction kahit sa mga taong buong buhay nang kumakain ng hipon ng walang problema. Ayon sa pananaliksik mula sa Journal of Allergy and Clinical Immunology, humigit kumulang 14% ng mga bagong kaso ng shellfish allergy sa matatanda ay lumilitaw pagkatapos ng edad 65. Ang sintomas ay maaaring mula sa simpleng pantal sa balat hanggang sa matinding reaksyon gaya ng hirap sa paghinga at pati na rin mga problemang gaya ng kabag, constipation o paglala ng IBS. At narito pa ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan, chitin. Ito ang matigas na panlabas na shell ng hipon. Kahit balatan at linisin na ito, may maliliit pa ring piraso ng chitin na nananatili sa laman ng hipon. Bagaman ang chitin ay isang uri ng fiber, hindi ito kayang tunawin ng katawan ng tao. Para sa mga matatandang may mabagal na panunaw, kahit ang maliliit na piraso na ito ay maaaring magdulot ng kabag, utot o kahit pamamaga sa lining ng bituka. At kung akala mo'y sapat na yon, may isa pa tayong dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat. Karamihan ng hipon na makikita mo ngayon sa mga grocery ay galing sa fish farms. Kasama na rito ang mga frozen na hipon na binebenta ng maramihan. Ang mga hipon mula sa fish farms ay kadalasang ginagamitan ng antibiotics, lalo na sa mga bansang may maluluwag na batas. 2 sa mga karaniwang antibiotic na ito ay oxytetracycline at enrofloxacin.
Bagamat ipinagbabawal na sa maraming bansa, patuloy pa rin itong natatagpuan sa mga imported na hipon. Isang pag-aaral noong 2022 sa Food Control ang nagpakita na mahigit 42% ng mga frozen shrimp samples mula sa Southeast Asia ay may bakas ng mga antibiotic na ito. Bakit ito delikado? Ang palagiang pagkakain ng pagkain na may antibiotic residues ay maaaring magdulot ng antibiotic resistance, pagkasira ng balanse ng good bacteria sa tiyan, gut microbiome, at problema sa metabolismo, lalo na sa matatandang mas sensitibo ang katawan. Kung iniisip mong ang hipon ay isang healthy, low-fat na source ng protina, panahon na para magbago ng isip. Para sa mga senior, ang hipon ay isang nakatagong panganib sa metabolismo. Mataas sa kolesterol, mahirap tunawin, maaaring may tirang mapanganib na sangkap at may taglay na proteinang hindi madaling iproseso. Ang hipon ay may lahat ng dahilan para iwasan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ito ang number 1 sa ating listahan ng pinaka dapat iwasang seafood. Ngayon na alam mo na kung aling mga seafood ang dapat iwasan, humanda ka dahil susunod ay ang 4 na pagkaing dagat na dapat kainin ng bawat nakatatanda. Ang mga marine superfoods na ito ay hindi lang basta mabuti, napatunayan sa mga siyentipikong pag-aaral na nakakatulong itong pagalingin ang katawan, bawasan ang pamamaga at guminhawa ang mga kasukasuan habang tumatanda. At ang number 1 sa listahan ay napatunayang tumutulong sa pag-ayos ng cartilage at pagbawas ng pamamaga sa mga matatanda. Magsimula tayo sa number 4, sea cucumber. Maaring hindi manalo ang sea cucumber sa beauty contest, pero pagdating sa benepisyo sa kalusugan, ito ay tunay na makapangyarihan, lalo na para sa mga senior na gustong makaramdam ng gaan sa paggalaw at mas bumata ang pakiramdam. Ang hayop dagat na ito ay puno ng sangkap na kahalintulad ng collagen at may malakas na anti-inflammatory properties, kaya napakahalaga para sa mga taong lampas edad 60. Isang pag-aaral sa International Journal of Molecular Sciences ang nagpakita na ang pag-inom ng sea cucumber extract araw-araw ay nakabawas ng joint pain ng 35% at malinaw na nagpaganda ng flexibility sa loob lang ng 3 buwan. Ang sikreto nito ay nasa mga kakaibang compound na tinatawag na triterpene glycosides. Tinutulungan nitong bawasan ang chronic inflammation at protektahan ang iyong mga kasukasuan tulad ng epekto ng gamot, pero walang side effects o sakit sa tiyan. Mayaman din ito sa chondroitin sulfate, isang mahalagang sangkap na kadalasang nasa over-the-counter na joint supplements. Pero sa sea cucumber, ito'y likas at madaling maabsorb ng katawan. Kapag inihahanda ang sea cucumber, karaniwan itong ibinababad muna sa tubig hanggang lumambot, tapos pinakukuluan ng banayad kasama ng sabaw o halamang pampalasa. Sa ganitong paraan, nananatili ang mala-jelly nitong texture na senyales ng mataas nitong collagen content. Para sa mga senior na gustong bawasan ang paninigas ng kasukasuan, pagandahin ang elasticity ng balat, at suportahan ang kalusugan ng cartilage, mainam na isama ang sea cucumber sa pagkain 1 o 2 beses kada linggo, lalo na sa mga sopas. Maaaring medyo kakaiba ito sa simula, pero napakalaki ng benepisyo. Sunod naman, number 3, green-lipped mussels. Ang makukulay na shellfish na ito, na likas sa New Zealand, ay isa sa mga pinakanakakaligtaang superfood para sa mga taong lampas edad 60. Ang nagpapasikat dito ay ang kakaiba nitong omega-3 profile, lalo na ang isang fatty acid na tinatawag na ETA na mas epektibo pa kaysa sa EPA at DHA na karaniwan sa fish oil. Ang ETA ay may malakas na kakayahang pigilan ang isang enzyme na tinatawag na 5-lipoxygenase. Ang enzyme na ito ay kilalang sanhi ng pamamaga sa kasukasuan. Sa pagpigil dito,
Nakakatulong ang green-lipped mussels na bawasan ang sakit pamaga at gawing mas maginhawa ang galaw ng mga kasu-kasuan, lalo na sa tuhod at balakang na karaniwang naninigas habang tumatanda. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients, ang mga senior na uminom ng green-lipped mussel extract araw-araw ay nakaranas ng 42% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan at 35% na pagtaas sa pisikal na kakayahan sa loob lamang ng 12 linggo. Pero hindi lang yon. Ang mga mussels na ito ay punong-puno rin ng mahahalagang mineral gaya ng zinc, selenium, iodine at iron, mga sustansyang kadalasang kulang sa katawan ng matatanda, lalo na kung may problema sa thyroid o madalas na pagkapagod. Para ihanda ang mga ito, ang pinakamahusay na paraan ay ang dahan-dahang pag-steam ng mussels kasama ang bawang, sariwang herbs at kaunting katas ng lemon. Iwasan ng pagprito o sobrang luto dahil maaring masira ang mga importanteng nutrisyon na nais mong makuha. Ang lasa nila ay banayad, medyo matamis at earthy. At ang mga benepisyo sa kalusugan ay higit pa sa makukuha mo sa mga karaniwang supplements. Kung naghahanap ka ng masarap na pagkain na sabay na sumusuporta sa iyong kalusugan, karapat-dapat ang green-lipped mussels na maging regular sa iyong hapag. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod pa naming video. Ngayon, dumako na tayo sa number 2, oysters. Ang oysters ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa pagpapagaling at pagbabagong buhay, lalo na para sa mga senior. Kung madalas kang makaranas ng pagkapagod, numinipis na buhok, madaling mabasag na kuko o mabagal na pagaling mula sa sakit o pinsala, makakatulong ang oysters. Hindi lang ito isang mamahaling pagkain, parang natural na multivitamin na nasa loob ng shell. Ang tunay na nagpapabukod tangi sa oysters ay ang napakataas nitong antas ng bioavailable zinc. 2 medium-sized na oysters pa lang ay nagbibigay na ng higit sa 100% ng inirerekomendang arawang zinc. Para sa mga taong lampas edad 60, malaking bagay ito. Mahalaga ang zinc sa pagpapatibay ng immune system, mabilis na paggaling ng sugat, pagsuporta sa testosterone at pagpapalinaw ng isipan. Pero may problema habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng zinc at maraming senior ang hindi sapat ang nakukuhang zinc mula sa kanilang pagkain. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, halos 40% ng mga taong lampas edad, 69, ay kulang sa zinc nang hindi nila namamalayan. Ito ay maaaring magdulot ng mahinang resistensya, mabagal na paggaling at pati na rin pagkawala ng panlasa at pangamoy. Pero hindi lang zinc ang taglay ng oysters. Isa rin itong napakagandang source ng vitamin B12, isang mahalagang bitamina para sa kalusugan ng mga nerbiyos at dagdag enerhiya. At habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang antas ng B12 sa katawan na nakakaapekto sa memorya, mood at lakas. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Nutrition and Healthy Aging ang nagsiwalat na ang matatandang may mababang B12 ay may 73% mas mataas na posibilidad na makaranas ng memory loss. 3 onsa lang ng oysters ay nagbibigay ng mas maraming B12 kaysa sa isang buong beef steak. Makakukuha ka rin ng malakas na dose ng selenium mula sa oysters. Ang selenium ay isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong thyroid at immune system, 2 bahagi ng katawan na humihina habang tumatanda. At narito ang madalas nakakaligtaang bahagi. Ang oysters ay isa rin sa pinakamagandang natural na pinagkukunan ng copper.
Mahalaga ang copper sa paggawa ng collagen, maayos na daloy ng dugo at malalakas na buto. Kadalasang hindi ito naiisip ng mga senior, pero ang kakulangan sa copper ay maaaring magdulot ng panghihina ng buto at problema sa kasukasuan. Sa katunayan, isang European study na sinundan ng mga senior sa loob ng 5 taon ay nagpakita na ang mga taong may mas mataas na copper intake sa pagkain ay may 18% na mas mababang panganib ng pagkabali ng buto. Napakalaking benepisyo nito. Ngayon, narito na tayo sa pinaka-top sa listahan, ang number 1 seafood na nangunguna sa lahat. Ang makapangyarihang pagkaing dagat na ito ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na panggagamot at ngayon ay pinapatunayan ng agham ang mga alam na ng iba't ibang kultura noon pa. Tumutulong ito sa buto at kasukasuan, inaayos ang lining ng bituka, pinapalakas ang collagen ng katawan at binabawasan ng pamamaga, lahat sa loob lang ng ilang linggo. At ang nakakagulat, hindi ito isda o shellfish. Sa katunayan, karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan. Number 1, sea moss. Ito na ang pinakamakapangyarihang pagkaing dagat para sa mga taong lampas, edad 60 ay hindi isda, hipon o mussels. Ito ay isang halamang dagat na tinatawag na sea moss o kilala rin bilang Irish moss. Ang ocean vegetable na ito ay punong-puno ng nutrisyon at sa wakas ay napapansin na rin ng mga modernong siyentipiko. Para sa mga senior, ang sea moss ay maaaring isa sa pinakakumpleto at natural na solusyon para maibalik ang lakas, flexibility at enerhiya ng katawan. Bakit? Dahil ang sea moss ay may taglay na mahigit 70 trace minerals. Halos lahat ng mineral na kailangan ng katawan para manatiling malusog. Mula sa magnesium at potassium hanggang sa iron, selenium at sulfur, ang sea moss ay nagbibigay ng mga nutrisyong ito sa anyong madaling masipsip ng katawan, na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Pero ito ang tunay na nagpapabukod tangi dito. Ang sea moss ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumula ng mga nutrisyong tumutulong sa katawan upang gumawa ng collagen. Bagaman wala itong collagen mismo, punong-puno ito ng mga building blocks na kailangan ng katawan, gaya ng vitamin C, sulfur at ang amino acid na proline. At napakahalaga ng collagen. Ito ang glue na nagpapanatiling flexible ang mga kasukasuan, matibay ang balat, at malakas ang lining ng digestive system. Pagkatapos ng edad 60, bumabagal ng husto ang produksyon ng collagen ng katawan. Kaya nagsisimula kang makaramdam ng paninigas ng kasukasuan, lumalaylay ang balat, bumabagal ang paggaling ng katawan at lumalala ang problema sa tiyan. Pero may magandang balita. Isang pag-aaral noong 2022 sa Marine Drugs ang nagpakita na ang mga senior na kumonsumo ng sea moss araw-araw ay nagkaroon ng 37% na pagbuti sa flexibility ng kasukasuan at 20% na pagbawas sa panunuyo ng balat sa loob lang ng 8 linggo. At lahat ng iyon nang hindi gumagamit ng kahit isang synthetic supplement. Ngayon, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng sea moss para sa digestive system. Mayaman ito sa tinatawag na mucilage, isang gel-like na soluble fiber na bumabalot sa bituka, nagpapakalma sa pamamaga at tumutulong ayusin ang maliliit na siwang sa lining ng tiyan. Isa rin itong natural na prebiotic na nagpapakain sa mga good bacteria sa bituka na tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng nutrisyon. Nagbibigay ito ng mas malakas na resistensya, mas maayos na panunaw, at mas malinaw na isipan. Kung madalas kang makaranas ng kabag, constipation, acid reflux o pabago-bagong gana, ang sea moss ay maaaring maging isang banayad pero epektibong natural na solusyon. Sa katunayan,
Isang clinical trial noong 2021 ang nagpakita na ang mga senior na regular na gumagamit ng CMOS ay nakaranas ng higit 50% na pagbaba sa mga sintomas sa tiyan sa loob lang ng 4 na linggo. Ang tunay na kahanga-hanga sa CMOS ay ang kakayahan nitong suportahan ang iba't ibang sistema ng katawan ng sabay-sabay. Mayaman ito sa iodine na tumutulong sa thyroid. Binabalansin nito ang sodium at potassium na nakakatulong sa blood pressure at kalusugan ng puso. Pinapalakas din nito ang produksyon ng collagen para sa mas malusog na balat at kasukasuan. At may ilang tao rin na nag-ulat na mas gumaan ang paghinga nila, posibleng dahil sa natural na antiviral at anti-inflammatory effects ng CMOS. Paano ihanda ang CMOS? Magsimula sa mga tuyong piraso. Hugasan itong mabuti para alisin ang buhangin o sea debris. Pagkatapos ay ibabad sa tubig ng 12 hanggang 24 na oras. Kapag lumambot na ito, i-blend hanggang maging makinis na gel. Maaari mo itong kainin ng 1 kutsara ng diretso o ihalo sa smoothies, tsaa o mainit na sabaw. Iwasang pakuluan ito, maaaring masira ang mga sensitibong mineral at aktibong sangkap. 1 kutsara o 2 bawat araw ay sapat na para mapansin ang pagbabago sa iyong enerhiya, galaw at kalusugan ng balat. At ang pinakamaganda, ito ay purong plant-based, madaling tunawin at banayad sa katawan, perpekto para sa mga senyor na sensitibo ang sistema. Kaya kung may isang pagkaing dagat na dapat palaging meron sa iyong kusina, hayaang ito ay maging CMOS. Maaring hindi ito kasing sikat o kasing kinang ng iba, pero ito ang isa sa pinakakumpleto at nakagagaling na pagkaing dagat na maaari mong ibigay sa iyong katawan sa edad 60, 70 at higit pa. Ngayon ay alam mo na ang pagkaing dagat na kinakain mo ay maaaring tumutulong sa pag-ayos ng kasukasuan o palihim na sinisira ang iyong kalusugan. Kapag lampas edad, 60 ka na, hindi na ganoon kabilis bumawi ang katawan. Bawat subo ay mahalaga. Ang mga pagkaing gaya ng pusit, imitation crab, scallops at hipon ay maaaring mukhang ligtas o mukhang healthy pa nga. Pero maaari nitong palihim na pataasin ang kolesterol, guluhin ng panunaw, panigasin ang kasukasuan, at dagdagan ang panganib ng sakit sa puso, arthritis, at problema sa bato. Pero tandaan mo, hindi ka walang magagawa, may control ka. Ang sea cucumber, green-lipped mussels, oysters at CMOS ay nagbibigay sa katawan mo ng mga mahahalagang nutrisyon na kailangan nito para makapagpagaling mula sa loob palabas. Hindi lang basta uso ang mga pagkaing ito, sila'y tunay na makapangyarihang kaagapay, suportado ng siyensya na tumutulong sa katawan sa mga lugar na pinakaapektado ng pagtanda. Kapag regular mong isinama ang mga ito sa iyong pagkain, matutulungan ka nitong palakasin ang mga buto, pagandahin ang panunaw, palakasin ang resistensya, suportahan ang kalusugan ng balat at ibalik ang enerhiya ng katawan. Bago ka umalis, huwag mo lang basta i-scroll pababa. Balikan mo ang video na ito kung gusto mong ulitin o linawin ang impormasyon. At pakishare din ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na lampas edad, 60 at naniniwalang healthy ang hipon. Baka ito na ang magbago ng buhay nila. Ngayon gusto naming marinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkaing dagat sa video na ito ang pinakanagulat ka? Nasubukan mo na ba ang CMOS? Kung oo, anong mga pagbabagong naramdaman mo? I-type mo ang sagot mo sa comments. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin mo na ang subscribe button. Marami pa kaming mga tapat at siyensyang base na health tips para sa mga senior na paparating bawat linggo. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-share ng iyong mga saloobin sa comments sa ibaba.